Pero dumito na ho tayo mga bossing doon sa main event natin. Oh, yung debate ni Kiko Pangilinan mga kababayan at ni Robin Padilla doon po sa Senado. Yung bitiw Ayan. Uumpisahan ko dito sa gitna mga bossing. Kasi ho, diyan talaga yung nandyan yung paulit-ulit si Robin Padilla na may ini-explain po. No? Okay. Gwardiya o ng probation officer. Pagtalikod po nun, pagbalik 13 po. at ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yon dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa Ito po, bibigyan ko lang ho kayo ng kapiranggot kung ano yung sinusulong ni Robin Padilla na ibaba po hanggang ilang taon? 12 o 11 o kung 10 taong gulang. Basta 12 po yata mga kababayan yung mismong gusto ni Robin Padilla, mga bossing. No? Kaya lang ipinapaliwanag po ni Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan, na hindi makukulong yung mga yun. No? Meron pa din pong kaparusahan yung mga yun, mga bossing. Ang sinasabi nga, kapag yung isang 12 anyos, 10 taong gulang, napatunayan na gano'n, meron minimum 1 taon na pagkakakulong. No? Kaya lang, ang laging sinasabi ni Padilla is doon sa pagpapatupad ng batas, hindi nasusunod. Ibig lang ho sabihin, mga kababayan, may batas talaga pero hindi na ipapatupad. Sino po ang dapat sisihin doon? Di po ba yung mga nagpapatupad? Lumilipat ata isip ni Boy Mukbang, sabi ni Joel Depano. Tuloy ko to. sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. 15, 16. Di ba? Kasi naiintindihan na nila yung tama at mali talaga. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Tingin ko ang kulang talaga sa ating bansa, mga kababayan, is yung ipagbigay alam sa buong bansa na meron tayong batas na ganun. Di ba? Kasi laging ang nasasabi ho natin, naku, hindi makukulong yan kasi minor de edad yan. Naku, hindi paparusahan yan kasi minor de edad yan. Pero ayan po, ipinapaliwanag po ni Senator Kiko Pangilinan na meron talagang kaparusahan yung mga ganong edad. Kahit na minor de edad. No? Ang kailangan ng ating bansa ay ipagbigay alam sa bawat Pilipino para wag maglakas lang loob na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad. Narinig mo, Robin Padilla, di ba? Kahit minor de edad yan, basta gumawa ng karumal-dumal na krimen, minimum 1,000 taon ang minimum. Pwede 2 taon, pwede maging 3 taon. Sabi ni Joel Depano, kulang sa impormasyon. Nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yun ang idinidiin ho ni Robin Padilla.
Ang gusto ni Joel at ni Joel Q. ang gusto mga kababayan ni Robin Padilla baguhin yung batas kasi kulang ang implementasyon daw ho. Maririnig niyo ho yan mga kababayan. O itutuloy ko. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa. Habang buhay na pagkakakulong. Di ba? Habang buhay na pagkakakulong. Which is ako, naniniwala ako tama po yun. Mga boss chief amo sir. Bakit? Para alam nila na kapag ka yung bata nahuli at tapos ang iisipin, ay wala yan. Hindi naman paparusahan niya kasi minor de edad. Para alam nila na silang gumagamit doon sa bata, no, na minor de edad, ay may kaparusahan at habang buhay na pagkakakulong yung magiging parusa sa kanila. Di po ba? Doon sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit? Kawawa naman yung mga bata nun. Unang-una ho, mga boss chief amo sir, ginamit na nga ng sindikato. Ano po ba ang ginagawa ng mga sindikato para mapasunod yung mga bata? Tinatakot. Papatayin kita, mayayari ka sa akin, ganito magagawin namin, hahagupitin kita. Doon pa lang ho, mga bossing, biktima na yung bata eh. Di ba? Tapos kapag ka nahuli, dahil ginamit, dahil napilitan silang gawin, dahil tinutulak o sila yung ginagamit ng mga sindikato, pag nahuli, sila pa yung paparusahan. Aray ko po, doble sakit doon sa bata. Ang dapat po, mga bossing, yung mga mismong gumamit doon sa bata, yun talaga ang dapat. Tama naman, maximum ang parusa. Diba? Hindi habulin yung mga sindikato. Correct. Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, victim. Pinahirapan na ng mga sindikato, pinwersa na gawin yung mga mali, magiging biktima pa ng kaparusahan ng gobyerno. Na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. At sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of Sige na po, Senator Kiko. Naghihintay po kami sa sasabihin ni Robin Padilla. the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed a penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum sentensya. Doon sa mga nagutos. Doon sa gumamit doon sa bata. Sa usapin ng illegal na droga, ang ipapataw doon sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na Hindi, kasi totoo naman ho yun mga kababayan. Meron tayong mga sindikato, merong mga magulang na ang lalakas ng loob na yung mga anak nila ang pagbentahin. Kasi ang nasa mentalidad nila, siya pagdalhin mo, pag nahuli yan, pakakawalan lang yan kasi minor na edad.
Pero hindi nga po yun yung nakasulat doon sa batas ni Kiko Pangilinan. Pag nahuli yan, no, meron yan minimum 1 taon. No? At meron din yan, babalansin mo din, naaralin mo din kung ito ba ay inudyukan ng magulang, tinakot ng magulang na ikaw magdala nito, pag hindi ka sumunod, gulpi ka sa akin. So ngayon, napupuwersa na yung bata, nabibiktima na ng magulang, na-exploit na ng magulang, tapos yung bata pa ay kukulong. Pero kapag ka naiintindihan niya na kung ano yung nangyayari, o yun nga, dun po papasok yung 1 taon na minimum na kulong o 2 taon o aabot ng 3 taon. Basta minimum 1 taon, mga kababayan. Doon po yung pagbabalanse nun. gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo.